How you doing? Welcome back to my vlog. So this is second episode. Akalain mo na umabot tayo ng second kasi yung first episode natin si Geng Geng ay akala ko flop but it's successful. Woo! Uy, palakpak kayo pag sinabi ko palakpak yan. Support kayo. So this time guys, ito na ang second episode ng Kwentuhan sa Veranda sa second floor. Second episode, etong ating guest, siya ang, based sa kanya sa kanya, siya ang pinakamagandang mukha sa Team Payaman. Walang iba kundi si Keboy! Let's go! Hey! Ganda. Hi. Ganda. Hello! Thanks for having me. Okay naman, galing school. Wow! So what's your name? My Pakilala name? ka naman sa mga ano natin. Hi po sa mga boss madam. Ako po si Kevin Hufana, aka Keboy of Team Payaman. Yan. Bakit naging Keboy? Kasi nung Payamansion 2, di ba may Kevin Hermosada na, tapos Kevin Hufana. Di ba sa Payamansion pag naghahanapan, yung sisigaw ka lang dun sa gitna yung, di ba? Kevin! Ganon. Tapos, syempre ang magre-respond dun, kaming dalawa ni Kevin Hermosada. So, iniba ko yung akin. Keboy. Keboy. Ba't hindi Ke-girl? Wala lang. Hindi, kasi dati, sa school namin, merong Kevin from dance troupe. Ngayon, ang nickname niya is Keboy. Oh, so kinopya ko lang. Hindi ka pala original na Hindi talaga. So, yung Ginaya ko lang. Tsaka yung tunog kasi ng Keboy, very parang pangmasa. Boy. Parang maarte. Judy boy. Oo, ganun. Bakla pero hindi maarte. Ay, bakla ka? Pag nasa mood. Pero most of the time, girl. Depende. Oo. Nasaan yung kipay mo? Nasa rap. Alam mo naman na interview to. So, yes. Marami kasi nagtatanong about sa mga Team Payaman. Kasi marami dito na hindi pa talaga kilala yung Team Payaman. Like, paano kaya siya napunta dito? Si Geng Geng, paano napunta dito? So, yun yung tinakal namin last time sa previous episode. Previous episode! So, ngayon, ang ano natin dito is yung iyong backstory. So, paano ka napunta sa Team Payaman? Dati kasi, super fan lang ako ng Team Payaman. Tapos namabang ka sa labas. Oo. Nakita mo si Tinry ko na yun dati kay Beyonce, hindi nag-work. So, nag-abang ako sa labas. Tsaka kay Rihanna. Kay Rihanna. Hindi nila ako na-notice. So, tinry ko ngayon sa Team Payaman. Tapos ko papapicture lang ako nun sa labas. Huy! Hindi! Mali iba yun. Sige, Geng. Hindi. Magkakababata po kami ng Team Payaman. Yan, nila Pat, nila Keng. Yes. Tapos we've been friends since late 2000s na. Sobrang tagal na. As in, mga bata pa lang kami. Wala pa akong regla nun. Di pa ako nireregla. Magkakaibigan na. Majority ng Team Payaman, nag-meet kami sa community ng Youth for Christ. Doon kami super naging solid. Parang lagi kami magkakasama pag may youth camp, mga 3-day events, tapos pag may mga conferences. Doon kami naging close. Hanggang sa nadala na namin yung friendship hanggang kahit outside YFC. Ito pala yung story kung paano ako naging secretary ni Kong TV. Nung time ng pandemic, nag-work ako sa call center. Tapos nag-transition na yung BPO into work from home. Kahit work from home, doon ako tumatambay sa Payamansion. Mali! Saan? Inuman. May inuman nun. Inuman sa Payamansion. Inaya ka namin. Saan? Birthday ko ata. Birthday ni Chloe. Yung nag-iimbento po siya ng kwento. Hindi, kasi nung time na yun, kakalipat nyo pa lang sa Payamansion 2. Tama. So, para siyang welcoming party ba tawag doon? Basta parang ganon. Unang buwan niya sa Payamansion 2. Kaya, nag-inuman tayo noon. Tsaka birthday. Tapos so, sobrang ayaw ka namin umalis. Inabot na ako ng 2 months sa Payamansion 2. Tapos, ang nangyari, dinala ko na yung laptop ko doon. Tapos, parang halos doon na ako tumira sa Payamansion 2. Tapos, fast forward, si Datu kasi, babalik na sa... Cagayan. Hindi, sa pag-aaral. Sa pag-aaral. Okay. Kasi tatapusin niya na yung dentistry. Tapos nung time na yon, kinausap na ako ni Coco na kung pwede daw ba niya ako maging secretary. Tapos yun na, there's this. Tapos nung time na yon, babalik na sa office. Nung babalik na sa office. Doon ka na nag-resign? Hindi pa. Nung nag-resign ako sa
BPO, hindi pa tapos yung pandemic, hindi pa lumulubag yung mga protocols. Oo. So during pandemic, doon ka na nag-resign? Oo, during pandemic. Hindi pa kami pinapabalik sa office. After mo kinausap ka ni Kuya? Oo. Kung pwede ka bang maging? Kung pwede daw ba akong maging parang mutya ng timpayang. Pwede ka bang maging kabet? So doon ka na naging secretary Doon ni na. Kong Tapos TV. nagtuloy-tuloy na. Ito na. So ilang years ka ng secretary ni Kong TV? 2 years and Tagal na. tagal na rin. Parang ganun kabilis yung panahon. Na hindi ko na rin namalayan na 2 years and 6 months na. Kabisado mo talaga. Mm-mm. Bakit naisip mo na bitawan yung BPO? Actually, to be honest, sobrang nag-enjoy ako sa BPO. Kasi Ang tagal mo dun eh. nagtagal ako 8 years. Uy, ang tagal. Hindi ako tatagal ng ganun kung hindi ako nag-enjoy. Oo. So, na-enjoy ko yung work, stress, yung mga learnings. Ikaw lang Very nag-enjoy sa stressful. stress. Pero sa stress kasi ang kakahibat na is learning eh. Sa BPO kasi ako natuto maging competitive. Kasi lahat ng ginagawa doon, lahat Top ka. may numbers. Uy, nagtatap ka. Yes. Not only top, parang super top. Hindi ka bottom. Hindi Top bottom. Pero in real life, bottom. So sa BPO ako natutong maging competitive kasi nga doon lahat measured ka, lahat ng ginagawa mo kahit break time, ganyan, lahat yon numbers. So doon ako natuto. So paano ko siya na-apply as work bilang secretary? Siguro yung importante pag secretary ka yung communication skills Yes, correct. Kasi may mga brands minsan na kailangan ang response mo professional. Hindi pwede yung kamusta na you. Magkano rate ni Kong TV? Nagchat-chat sa'yo yung mga brands ni Kong. You would like to eme. Tapos ang reply mo, Oxla. Reply mo, sige G daw Kong TV. Okay. So, syempre, doon ko natutunan na yung response mo dapat is akma kung ano yung setting. Alam niyo ba guys, si Keboy, nung time na nagtatrabaho siya sa BPO, siya talaga yung bumubuhay sa amin. Like, sa tropa namin, siya, si Aaron, sila Dry, sila, yung mga may trabaho. Kasi kami noon, yung mga friends namin, parang wala talagang Tsaka nag-aaral pa kayo. Majority sa circle natin, either kaka-graduate pa lang or nag-aaral pa lang. Yun. Kaya nung time na pag sumasahod siya, andyan na si Keboy, papainom na siya. Sabay kasi kami ni Borong nag-start sa BPO. As in, ilan taon ka nun? 19 ako. Totoo? Hindi, 20 ako, 19 si Borong. Tapos nung mga times na yon, nag-a-apply na kami kung saan-saan. Okay. Kaya kami capable man libre kasi maaga kami nag-work. Parang kami yung isa sa mga naunang nag-work sa If circle. you don't mind, magkano yung basic pay mo nung time na yun? Parang 1K. Ay, allowance? Hindi, ang basic pay nun, this was way back 2012 or 2013. Kasi hindi pa ganun kalaganap yung BPO. Nag-start ako sa salary na 12K. Laki na nun dati. Oo, kasi first job mo eh. Kumbaga wala kang idea kung ano yung corporate world. Parang first time mo kumita ng pera na sarili mong hirap. So feeling mo, malaki na siya. Magaling ka na sa English na. Kailangan pagpasok ka BPO, fluent ka sa English. Yun ang misconception, karamihan. So sa mga gustong pumasok ng BPO, di mo kailangan maging magaling sa English agad. Ang kailangan mo lang, syempre, of course, parang makakonstruct ka. Marunong ka makipag-communicate. Marunong ka makipag-communicate. Pero ang English kasi is a skill. And every skill, lahat yan na-acquire, natututunan. So along the way, along the way. So ako, personally, hindi ako magaling na agad mag-English nun. Naalala ko, nung unang in-applyan namin, hindi ako natanggap agad. Yung parang nagka-passing score ako sa evaluation. Hindi ako pumasa, pero almost passing. Kaya ang ginawa ng company, meron silang parang 2-week training, tapos hinabak nila ako doon. Kasi mag-apply ako dyan, dalawa yung applyan ko. Yung una yung sa Task Us, tapos nag-converge. Zoy, grupo kami ganun, tapos mag-English ka. Mamuti ba ko one-on-one? Talagang nangatog ako, sis. Sige, bumawi ka ngayon. Parang ano naman. So, masaya ka sa TV? Super! Sa mga hindi nakakaalam, no, ang pangalan ng circle namin is Combatron. So, pag sinabi mong TP, this is like the work field. Parang work portion ng circle. Ito, friendship. As a whole, Combatron kami. Pero pag usapang work na, Team Payaman. Yes, correct. Tama. So, parang nung nasali ako sa Team Payaman, hindi ko na-feel na nag-work ako. Kasi nga, surrounded ako sa people na I love so much. Napaka-plastic. People that I love so much. Napaka-bulaklak mo naman, sister. Siyempre, sobrang saya na makabilang sa Team Payaman. Kasi parang ang mga ka-work mo is yung mga kababata mo. Parang naglalaro kayo at the same time nag-work kayo. Actually, parang nga lang tayong naglalaro-laro dito. Parang hindi mo ma-feel na nag-work ka talaga. Pero syempre, may mga obligations ka, responsibilities talaga. Ano yung memorable story mo nung nasa BPO ka?
Si ano? Tao pala. Hi, shoutout. Uy! Siguro yung mga times na nag-consistent akong performer. Uy! Like, kasi ano yan eh. Sa Matik may incentives yan, di ba? Yeah. Parang kaakibat ng pag-top performer ka is incentive. Ah. Sa BPO kasi, every month yan. Kung sino yung mga Scoring. top 1, mga ganyan-ganyan. Tapos nagawa ko siya ng isang buong quarter. Galing! As in, ako yung nag-top. Tapos hindi lang sa office ng Philippines, kundi sa versus office ng Philippines tsaka India. Wow! India, oo. Tapos nung time na yon nagkaroon ako ng award. Siguro yun yung most memorable kasi career-wise, masasabi ko na may narating din naman ako sa BPO kahit iniwan ko siya. Oo. Na kahit saan ako mapunta, dala-dala ko yun. At babaunin ko yun kahit saan ako magpunta. At if ever man na bumalik ako dun sa industriya na yun, hindi ako magdadalawang isip. Pero kasi higher, position? Higher position na siya. Top or bottom? Sa work, top. Sister! So, syempre, nag-work ka, nag-stop ka mag-aral. Ba't nag-stop ka mag-aral? Personal choice yun. Personal choice siya kasi. Sabihin, 8 years kang nag-stop, babe. Though nag-try ako bumalik, nung naging magkaklase tayo sa Perpet. Ay, oo. Naging magka-classmate. Tinry kong bumalik habang nag-work sa BPO, pero hindi talaga kaya. Kasi nga night shift ang BPO. Very demanding. Tapos yung course ko pa that time was architecture. Demanding na course din. So, ang subject namin, Philippine literature yun. Siya, IREG student ka, di ba? IREG student siya. So, doon kami naging magkaklase. Sa isang subject. Tapos? So, nung time na yon kasi nga, laki kasi ako ng broken family. Produkto ako ng broken family. Wala akong kinagis ng concept kung ano yung nanay-tatay. Ang nagpalaki talaga sa akin is lolo-lola. Tsaka tito-tita. Sa probinsya yan, babe? O dito na sa Olonga po. Doon ako nag-elementary. Tapos nung high school na, lumipat na kami dito sa Cavite. Fluent kasi Ilocano? Hindi, kasi yung Olonga po na part ng Zambales, Tagalog siya eh, syudad. Siya yung pinakabungad na bungad ng Zambales from Manila. Okay. So hindi siya yung parang Ilocano na. Kasi yung Ilocano nagsa-start yan pag yung bandang ano na eh, mga San Marcelino, Castillejos, basta yung pinakaloob na ng Zambales. Pero yung since Olonga po bungad lang, hindi predominant yung Ilocano, Tagalog talaga. Hindi ako marunong. Yun so laking lola ka? Laking lolo, lola. Tapos nung namatay si lolo, nalipat yung work nila tito-tita dito sa Manila. So lumipat na kami sa Cavite. Kailangan ko nang isupport yung sarili ko. So kailangan kong tumigil mag-aral. Galing mo naman. Ilan kayo magkakapatid? Kay mama, papa, 3 kami. Pero kami ni kuya lang yung naiwan sa lolo-lola. Yung pangatlo na kay mama. Tapos sa mother side, meron akong 2 kapatid doon. Tapos kay papa, meron akong 1 kapatid. So as we all know, you're part of the LGBTQ. Yeah, happy pride. Nararamdaman ng parents mo doon na, oy, medyo malambot ka. Ganun. May ganun ba? Actually, parents, hindi rin. Kasi ngayon nga, parang lumaki ako na hindi sila kasama. Tito, tita, hindi rin. Kasi hindi rin ako ganun ka-vocal eh. Kasi ano, tahimik lang ako sa bahay. Pag nasa bahay, talagang lalaki, oh. Talagang, uy, Kevin. Laki ng katawan. Ganyan. Paglabas. Yeah! Ako ay isang model. So, hindi mo yung pinapahalata sa kanila? Hindi. Nalaman ko kasing bading ako, 6 years old. Kumbaga buong elementary life ko, sobrang lambot ko sa school. Tapos pag uuwi sa bahay, tahimik lang. Anong category ba tawag doon? Bi, gay? Gay talaga. 100% gay. Kasi proud and loud. I love boys so much. So, hindi yun alam ng parents mo? Growing up? Hindi talaga. Paano mo nararamdaman na, gay ka? Ano na feeling mo na lang? Oo, kasi nga 6 years old, may crush na akong lalaki. Tapos syempre, 6 ang hi pala kay Ralph. Naalala ko pa siya. Yung first crush ko ng elementary. Pag first crush mo talaga, hindi mo makakalimutan eh. Tapos, feeling ko, normal siya. Kasi wala ka namang concept kung ano yung tama sa mali eh. Parang, hindi mo na alam, ito for girls to, ito for boys. Ito for boys. Ang boys dapat nagkakagusto lang sa girls. Parang 6-year-old boy, wala ka pang concept ng ganon. So, feeling ko normal siya. Tapos, parang unti-unti, parang sinasabi ng society na, mali yan, ganyan. Yun pa lang, 6 years old, bading na ako. So, yung question mo kung paano siya nalalaman, wala, kusa mo na lang siyang mararamdaman. Kaya hindi totoo yung sinasabi na ano eh. Huwag niyong pagsuotin ng babae yung bata, magiging bading yung paglaki. Hindi siya ganon? Hindi ganon. Mga laruan ko nun, mga truck-truck, mga baril-baril. Lalaki laruan. Talaga, mga robot-robot. Pero lumalabas yung pagka-Barbie. Pero, ang gusto ko, sumayaw ng spaghetti pababa. Kusa mo siyang malalaman. Mararamdaman pala, kusa mo siyang mararamdaman. Ano yung na-feel? Basta gusto mo lang gamit ng babae, ganyan? Oo. Tapos bukod pa doon, mas masaya ka, parang mas na-express mo pag gumagawa ka ng mga pambabae. Ganun. Unlike pag ginawa mo yung mga panlalaki, hindi ka nag-e-enjoy. Doon mo siya mararamdaman. Growing up, meron bang
May mga discrimination ba? Ganyan. May mga nafe-feel ka ba na, ay, Oo, nung high school. may discrimination? Parang binabato nila ako ng monoblock. Oh, mo? Nilaking? High school? Hindi, kasi magkaklase kami nila King, 3rd year and 4th year. FYI. Oo. Yan. So, wala pa sa YFC. Tsaka si Venice. Friendship na kayo. Oo. More than 15 years na kayong magkakilala. Lalo na si Venice. First year high school pa lang, magkaklase na kami. So that was Tagal. 2005? Halos kaedad ni Genggeng. Dahil tanda mo na. Oo, sinabi ko naman yun. Philippine Star. Tapos, yung time na yon, ano yung discrimination na Nung first year na-experience kami, yun nga parang binubuli kami. Kasi, kami, para may isa pang oo kasi ang section, di ba, ang section sa Borol, mga letters. A to few. Letter B kami. Wow, matalino. Pag nasa B ka, matalino ka. Ayan yung A, B, C, D. Hanggang D ata. Tapos E to pataas na rumble na yan. Bala na kayo dyan. Kaya pagdating ng 3rd year, 4th year, Q kami. So alam na nila. Alam nyo na. Sino yung mga Q? Keng? Keng, ako, Venice. Albert? Yan. Albert, si Andrea yan. Ang daming bakla. Kaya ang tawag sa amin, one bakla. Tapos yung mga bakla, binabato ng monoblock, binubuli kami ng mga straight. Binabato ng monoblock, yung mga bakla lang talaga. Natatawa sila sa ganun. Yung mga ano lang talaga, kayo-kayo lang. Kasi ang mahirap nun, kasi since broken family kami, pag uwi ako ng bahay, parang wala akong mapagsumbungan. Kasi hindi nila alam. Hindi talaga nila alam. Ang hirap nang nabubuli because of your sexual orientation and sexual preferences. Kaya sa lahat ng straight dyan, na nambubuli ng mga bakla, may araw din Pero kayo. matapang ka na nun eh. Hindi pa. Kasi galing ako na ng Olongapo. Sobrang iba ng culture sa Olongapo Probinsya. compared sa Cavite. Oo. Sa Cavite, kailangan mo talaga maging palaban. Oo. Siyempre, yung first year high school, yun pa lang yung introduction sa akin ng kung ano yung mga Oo. Caviteños. Oo. Pero sa mga pambubuli na yun, dun ako tumapak. First year, medyo okay, nabubuli ka. Second year, doon ka naman natutunan. Second year, hindi ko na sila kaklase. Thank God, yung mga bully na yun. Normal lang. Pero hindi na ako nabubuli. Yun yung second year D. Wow, Pababa ng pababa. Pababo na naman. Pababa ng pababo. Pagdating ng 3rd year tsaka 4th year, naging Q. Kasi malalaman mo yan pag medyo nag-excel ka. Oo, pag mga A, B, C, D yan. Mga ano yan ABCD. eh. Mga tataas grades yan eh. Eh, nag-Q bigla. Doon na talaga. It's Q for Queen. Wow! Oh, pinapaganda pa. Pero nung section, kaklase mo si ate 3rd year, tama? Nagka-crush ka sa kanya. E di sana magka-brother-in-law Hindi, kita. kasi nandun ka sa stage ng confusion. Tapos, Wow! syempre yung mga tropa-tropa nagtatanong, ano pag ganyan-ganyan, sino yung crush mo sa... Sabihin ng time na yun, nilalabanan mo pa, babae o Oo. lala. Nilalabanan mo pa. Hindi naman sa nilalabanan, pero confused ka eh. Pero wala akong urge labanan. Confused ka lang kasi nga siguro part talaga siya ng teenage years na may confusion talaga. Siyempre yung mga tao sa paligid mo pag tinatanong, sino yung mga natitipuhan mo sa mga kaklase, ganyan-ganyan. Siyempre wala ka masagot, si Venice, ganyan-ganyan. Pero yung crush, hindi ko talaga siya crush. Hinahangaan ko lang siya kasi Maganda siya. maganda si Venice tsaka masipag mag-aral. Oh, yun, meron kayong sumpaan ni ate. Na pag dumating ang araw na 50 years old na kayo at wala pa kayong mga anak, kayo na lang ang magbubuntisan. Actually, hindi siya sumpaan. Sinumpa niya lang ako. Kasi hindi naman ako umagree eh. Pero may isa pa kayo ganun. Bakit pa kayo mag-end up sa ganun? Hindi, inaano niya nitong mga nakaraan na parang, pag walang-wala na talaga, pag 50 tayo na lang. Sabi ko, sabi ko, sis, matakot ka naman. Kilabutan ka naman, sis. Kung isa surrogate mo siya. Sabi ko, payag ako, pero surrogate lang. Walang ganap-ganap. Eto, since nandun na tayo sa topic na yon, ano yung mga advice mo sa mga nakaka-experience ng same? Hindi lang sa mga bading kundi sa lahat ng nadi-discriminate. Included dito yung mga may itim, mga matataba, yung mga nababody shame, yung mga na-oppress ba, tapos nakakaranas ng bullying. Actually, advocate ako niyan. Kumbaga yung mga minority, super malapit yung puso ko sa kanila kasi it's something na naranasan ko. Tapos kung meron akong nalalaman na na-oppress, talagang I'll stand up for them. Yun ang take ko dyan. Mahirap mag-advise kasi every experience is unique. Pero as a general, matuto kayong tumayo para sa sarili niyo. Kasi kung hindi kayo tatayo para sa sarili niyo, walang ibang gagawa, kundi kayo lang. Pwedeng may masumbungan kayo, mga parents niyo. Pero yung the act of standing for yourself, ikaw lang makakagawa nun. Ikaw lang makaka-execute nun. Ganda na. So, yun yung ginawa mo? Yun yung ginawa ko. Pero siguro inallow ni God na maranasan ko yung mga ganun para mas maging strong as a person. Siguro kung bully ka, wag ka na lang kupal. Tsaka siguro isa sa mga nagpapagaan ng loob ko, lahat ng bagay, mabuti o masama, may katapusan.
Wow, ganda nun. Grabe impact. Oo. O, totoo naman. Kumbaga, hindi sa wini-wish mong mamatay yung mga pero lahat tayo dadaan sa kamatayan. Tapos pag naiisip ko na yung mga masasamang tao, mamamatay sila someday. Diba? Lahat tayo pupunta dyan sa kamatayan. Hindi lang naman yung masasamang tao. Hindi lang kahit mabubuti. Pero pag naiisip ko na yung mga masasamang tao mamamatay someday, kahit pa paano gumagaan. Gumagaan yung mga... Grabe yung mo, yung defense mechanism ba? Oo, alam may naka-hurt ng feelings ko. Imbis na patulan ko, mamamatay din. May hangganan din yung kasamaan yan. Ganon, gumagaan yung pakiramdam ko. Babalik din yung karma. Ganon, may karma, may hangganan. Ako din, naniniwala ako sa good karma tsaka sa bad karma. What goes around, comes around. Comes. Wheels on the bus go round and round. So, ito medyo personal question na to. So, ano yung life-changing moment na na-experience mo? Siguro nung na-discover ko na meron pala akong kifi. Patingin nga. Wala! Tuwing kailan ka ba nireregla? Kung sinong pag nagsabing may regla sila, sinasabayan ko lang. So, masakit puson mo? Nakokontrol ko siya. May minamigrade ka? Mga sintomas ko, sumasakit yung dibdib ko. Yung bewang mo? Tapos parang meron akong mood swings. Ganda. Siguro alam na to ng ibang nanonood ng Team Payaman, no? Kasi nung Kongdo days, may vlog si Kong TV na about sa pagkabaril ko. Parang hindi kasi masyadong nakwento doon, pero parang doon tumakbo yung vlog. So, nung time kasi na parang 7 years ago, naranasan ko na pong mabaril. It happened Holy Week, Holy Saturday siya eh. Tapos, on the way ako ng shift ko sa BPO. Walang mabook na Grab, walang taxi. Yes. Nung time na on the way na ako sa office, sa BGC pa ako nag-work. Tapos parang along EDSA yun eh. Tapos kakanan ka dun sa bandang Kalaya. Siyempre, dadaan na yung habal-habal. Tapos sobrang lubag ng daan. As in, walang ibang kotse. Kaya yung habal-habal nun, sobrang bilis lang. Ngayon, since maluwag yung daan, hindi siguro napansin nung driver. Tapos, nung pagkalagpas, narinig ko may bug-bug. Yung tunog ng baril. Tapos, ang position ko nun sa motor, nakaganyan. Di ba ito yung motor? Tapos, nakaganyan ka sa likod. Sa likod, may hawakan. O kasi, alam mo, gumanon ako sa... Pwede naman kung cutie. Ganun sa habal-habal. Pero nakaganyan ako. Fast forward, pag nabaril ka, hindi mo siya mararamdaman. Pero alam mong may pumutok na bala. Si habal-habal driver, tumigil lang sa gilid. Tinignan niya kung anong nangyari, ganyan-ganyan. Tapos parehas kami, hindi namin nararamdaman na nabaril na pala kami. So, dalawa kayong nabaril? Dalawa kami. Ilang bala? Isang bala lang siya. Ano nangyari? So, tumagos sa akin, sa kamay ko, sa katawan ko. Tapos tumagos sa katawan niya, tapos naiwan sa hita niya. Tapos parehas kami, hindi namin naramdaman na nabaril na kami. Pero may impact, may ganon. Mainit. Parang may konting push na gano'n, na parang may force. Tapos parang mainit siya. Pero yung sakit, hindi mo siya mararamdaman. From dito, entry point. Ito yung entry point. Ito siya, yung scar na to. Makita ko ba? Ito yung entry, exit, tapos nag-entry ulit dito, sa banda dito. Tagiliran. Nag-exit dito. Nag-entry ulit sa... Dito din ng driver, dito rin. Tapos since nakaganyan siya, kasi nagda-drive siya, parang bumabang pa ganun. So ang pinaka-indication lang nung time na yon na nabaril kami is may dugo na. Time na yun, nagpipray na ako na parang, is this the end of me? Sabi nila, pag mamamatay ka na, may... Yung magre-rewind yung buong buhay mo. Inaabangan ko siya. Tagal naman ng rewind. Ano nung time na nabaril ka? Nakita mo agad may dugo? May dugo. Though hindi ko siya nararamdaman na nabaril na pala ako. Hindi ako aware. Nagpanic lang ako nung may dugo na. Kasi nga, syempre, may dugo kang ganyan. Walang kumending-kending ka pa. Doon ako nagpanic. Tapos, nung time na nabaril ka, naniniwala kay Lord nung time? Yun yung time na, yung Christian life ko is super, super shaky. Parang yung journey ko na as a Christian. Nag-doubt ako na may Diyos. Kasi dati parang sobrang daming hardships na pinagdaanan ko. Parang, totoo ka pa ba? Kasi, syempre sa YFC, train tayo na mag-pray, mga ganyan. Parang dumating ako sa point na parang hindi lang nakikinig. Like, Papuntang 80s na. As in, parang hindi na ako nagpipray, pero somehow, at the back of my mind, naniniwala pa rin ako na meron. Pero hindi na siya 100%. Alam mong may superior. Oo, parang ganun. Basta ganun na yung belief ko dati na parang, ay, hindi na ako magpipray, wala namang nakikinig. Pero pag pipikit na ako,
ay meron pala. Parang ganun. So right after mo mabaril? Right after kong mabaril, dito ko nasabi na God moves in mysterious ways talaga. Bakit pa inalaw ni Lord na mabaril ako bago ko ma-realize na meron siya, na nandyan siya? Kaya ko nasabi to kasi nung na-realize ko to yung hinintuan ng habal-habal driver na gilid, madilim na part siya ng bangketa. Madilim lang, hindi ko alam kung anong establishment yon. 2 weeks after the incident, binalikan ko kung saan. Para para makita ko kung saan nag-park yung habal-habal. Nakita ko church, girl. Doon ako kinilabutan na parang nangyari yung incident, Black Saturday, Holy Week. Holy Week. So, ang dami mong realization. So, hindi ko masasabing coincidence na nangyari ng Holy Week, Holy Saturday, at sa church tumigil, na na-realize ko na church pala siya 2 weeks after, kung walang sinasabing message si Lord. Parang, sige, lumalayo ka sa akin na. Bariling kita. Bariling kita, makulit ka. Para ma-realize mo na mali ka, babariling kita. Talagang nakakakilabot na part. Nung na-realize ko, dito pumasok yung bala, di ba? Kung titignan mo tong part ng kamay mo na to, buto siya. Predominantly buto. Yung bala, hindi niya natamaan yung buto. As in, parang kahit nung nakita siya ng doktor, sinabi ng doktor ang swerte mo. It's a miracle. Kahit nga, igoma mo to, pitikin mo ng goma. Once na ma-hit etong ganito, yung buto mo dito. Ano na siya? Parang hindi na siya functional. Hindi na siya functional. Parang pwede siyang madurog. Kasi nga buto na to ang nangyari sa bala, sa skin at sa fats siya dumaan. Ang galing! Sobrang miracle. Miracle talaga. Ano ka? Kasi nung una, manhid pa siya Siyempre galing pang aksidente Parang sinabi ng doktor, may nararamdaman ka ba? Wala po. Tapos nung in-x-ray niya, nakita niya, nagulat siya, buo yung buto. Galing. Sabi Walang niya, fracture. Walang fracture. Since lumusot nga siya dito, ang pinaka-grabing tamang na ano ko lang is large intestine. Yung large intestine na butas. Ang large intestine kasi, di ba, ang function lang naman niya sa katawan, parang imbakan ng urna. So, kahit mabutas siya, gugupitin lang, tapos padudugtungin, tapos functional na ulit yung large intestine. Yun lang yung pinaka-grabe kong tama, tsaka pasa sa liver. Pero, gumagaling siya. So, wala talagang yung hindi na mag-function yung katawan. Kasi pwedeng lang tanggulay ka na Pwede kang ma-hit yung spine or ma-paralyze ka na. Pero hindi. Wala talagang ganun. Ang galing. Di ba nandito na? Sobrang lapit na neto sa spine. So yun, umiwas dun lahat. No, ba grabe, nung nalaman namin, si Kevin na baril. Day, tinawagan talaga kita agad. Tapos umiiyak ako. Sabi ko, babe, ano, kamusta ka na? Mamamatay ka na ba? Kasi syempre, kaibigan mo, best friend mo, tapos na baril. Parang grabe yung life and death na yung situation mo nung time na yun. Tapos nung narinig ko siyang nagsalita, dun ko na okay siya. Buhay siya. Kasi iniisip ko, matus na to, ganito lang. Tsaka parang how likely na makaka-receive ka ng notif na may nabaril. Di ba? Parang di mo maiisip sa karuruk-ruro ka ng utak mo na may friend kang nabaril. Tinest talaga ni Lord yung faith mo sa kanya. Yes. Kumbaga parang, Kevin, para bumalik ka sa akin, babariling kita to show na miracles still happen. Meron pa rin mga miracles na hindi kailangan malalaking bagay or maliliit. Kung titingnan natin yung mundo, meron pa rin mga miracles. And my journey as a Christian, ganun yung binaramdam sa akin ni Lord. Kasi nga grabe din yung hardships ko ng mga panahon na yun. Technically, this is my second life. Yung simple nga lang pagising sa umaga. Yung gumigising ka sa umaga, papiliin ka. Ano piliin mo? 10 million? 10 million gigising ka, pero hindi ka makagalaw. Oo, pero may 10 million ka. O, payag ka gano'n. Siyempre hindi, di ba? Hindi. Sa estado ko baka piliin ko yung 10 million. Terang-tera. Katulad nga ng sinabi mo, parang yung paggising sa umaga is a blessing. Actually, yung pag-ihi. Bakit nasa pag-ihi ka? Yung paglalakad. Paglalakad, Kasi minsan, tinatopak yung gout mo. Oo, yun pa, di ba? Actually, ganun nga siya. Yung pag may nararamdaman ka na, doon mo ma-appreciate na, ang swerte ko pala kasi nung time na wala akong sakit nakakapaglakad ako, nakakahinga ka ng maayos. Minsan nga pag sinusitis ka, di ba? Parang, shocks, hindi ko na-appreciate yung ilong ko before. Ganun, mga ganyan. Kaya yung parang kanta ng Let Her Go, yung only need the light when it's burning low. No. Burning low. Basta yung kanta na yun, parang marirealize mo lang daw yung something kapag wala siya. Wala siya. Kung ano yung na-experience mo. Correct. Totoo siya. Parang oo nga, no? Parang sobrang blessed ko pala na may ganito ko. Minsan nare-realize ko, pag nakakalimutan ko yung thought na yan, pag may rhinitis ako,
Yung bahing ka ng bahing, tapos buong mood mo apektado. Tapos ma-appreciate mo yung mga times na maluwag yung pagtingin. Yan, ganyan. Diba? Yan yung gusto ko sabihin kanina. Dapat pala, in-appreciate ko na nung maluwag. Dapat pala huminga ako ng madami. No? Kasi ngayon, hindi ka na makahinga ng maayos. Eh. Ganon. Tapos bahing ka pa ng bahing. Ganon yung ginawa sa akin ni Lord. Bakit mo pinursu ulit na mag-aral? Kasi stop ka na for ilang years. Parang okay ka na kay Kong TV na nag-work ka. Na okay na, sumasahod ka naman dito, na-earn ka ng money, ganyan. Siguro kasi, factor dito yung pandemic. Nagulat tayo na, ang laki na ni Mavi. Si Mavi pala. Yun eh. Parang pandemic baby. Yeah. Kumbaga 1-year-old lang si Mavi nung nag-lockdown, di ba? Ah. Tapos parang nagulat tayo si Mavi. Naglalakad na. Sabi ng development. Big boy na. Tapos doon natin na-realize na sobrang bilis ng panahon. Factor siya ha. Kaya bumalik ako sa school. Kasi dati, before pandemic, gusto ko na talagang bumalik sa school. Kasi nga, di ba, tinry ko naman. Pero hindi nag-work. Mahirap kasi ang working student talaga. Sobrang demanding talaga nung time. 8 hours ka sa work. Right. Tapos buong araw ka pa sa sa school. Tapos pag galing sa school, may uwi ka pang homework. Oo. Hindi na kaya ng katawan mo pag ganun yung routine. Correct. Pero may fear kasi ako na parang 4 years kang matetenga sa school. Dumaan yung pandemic, na-realize ko na 4 years, sobrang bilis lang. Oo. Kaya nung time na last year, nag-open na yung bagong school year. Pag hindi ko pa to pinursu, lagi akong matatagalan sa 4 years. Sa kahit saang bagay, ang pinaka-importante is the first step. So, nung time na nag-open, mag-enroll si Genggeng, sinabayan ko siya. Sabi ko, aral din ako. Tapos yan, tapos na yung first sem. Magsi-second year na kami. Nung before siya pumasok, wala pa talaga sa isip mo. Pero nung time na mag-enroll na siya, doon mo na lang naisip. Doon ko naisip. Kasi, sinabi niya na, yung San Beda Alabang, 15 minutes lang dito. Tapos dito yung daano. Sabi ko, talaga? Sumabay na ako sa entrance exam. Tapos the rest is history. Aside from that, siguro pinakamalaking factor is part siya ng insecurity ko na wala akong degree. Though, alam ko kasi na I'm capable of great things eh. Pero parang medyo nag-hold back ako minsan. Hindi ko kayang lumaban. Kasi alam kong yung kalaban ko may degree, ako wala. Sinasabi nila sa social media, hinihil ko yung inner child. Yes, healing your inner child. At saka katulad ng sinabi ko sa Philippine Star, Ana. Oo nga pala, babe. Yun pala. Dami mong na-feature ka sa maraming. Nasa TikTok ka balita. Tsaka sa Abante Tonight. Na-feature yung story niya sa Philippine Star. Ito, ayan. Dami ng views, dami ng shares. Paano ka na, ng mga media? Ng mga media? Nag-start siya kasi sa TikTok. Parang in-upload ko yung recap ng first sem namin nila Genggeng. Ay, oo. Gusto ko lang i-share na ano yung feeling ng millennial sa mundo ng mga Gen Z. Surprisingly, nag-blow up siya. Ang daming nag-inspire na. Medyo naiiyak nga ako doon minsan na pag comments na nagsasabi, I'm so proud of you, mga ganun. Sobrang nakakatunaw siya ng puso kasi bakit magiging proud sa'yo yung mga taong hindi mo naman nakaka-interact, na nakikita ka lang on. Kaya nung time na yun, na-realize ko na, hindi lang pangarap ko yung binubuo ko eh. Sobrang ganda nung ginagawa ni Lord sa buhay ko, na ginagamit niya yung story ko to inspire others. Kasi meron ako mga nababasang comments dun na meron akong 2 anak, pero dahil nakita ko to, gusto kong mag-college ulit. Kaya boy, okay lang yan, 36 years old na ako. Running, 3rd year ako ngayon. Galing! Yung mga ganon. So, pinupursu pa rin talaga nilang mag-aral. Exactly. Yun yung nakakatuwa na, yung simpleng post mo na lang na yun, yung gusto mo lang i-share, may power pala siya mag-inspire ng mga tao. And ginagamit ka ni Lord to inspire others. So, yung age, hindi talaga siya hindrance. Oo, hindi talaga siya hindrance. But the money... The money is the root of all evil. Diba? Ano naging hindrance sa'yo before? Yun nga, financially. Tsaka oras din. Bakit hindi siya capable ka naman? Atay. Nung time na nag-stop ako, financially kasi nga kailangan ko mag-support ng sarili ko, so nag-call center ako. Tsaka yung time. May pinanapay. Hindi, nag-graduate na siya. Tsaka registered na siyang psychometrician. Wow! Kapatid ko. So, nakapagpag-graduate na po si Keboy. Though hindi ako yung nagpag-graduate, tumulong lang naman ako. Kahit na, diba? I'm so proud of my brother. Yes. Hi kay Richard. Congrats. Anong course mo? Ngayon? Bukas. Sa makalawa siguro, criminology. Ngayon, ang tinitake ko is Communication and Media Studies. Pero ang course ko before is Civil Engineering na naging Archi. Ang layo mo, sabi ko, Archi to, bakit naging Com-Arts? Diba? Pero ang backstory kasi nun, yung Civil Engineering, influence din siya ng tito ko. Kasi yung tito kong namatay, na nagpapaaral sa akin before, Civil Engineer siya. Tapos 3rd year na ako nun. Laki pera. Oo, diba? Tsaka yung parang pag-engineer ko, diba parang... engineer ako. Engineer ako, parang gano'n. Board passer. Tsaka yung pangalan mo may title, Engineer Kevin
Kevin Bufana. Parang pride mo yun. Pride yan eh. So, umabot ako ng 3rd year. Eh, syempre, kailangan ko ng huminto. Nung namatay yung tito ko nagsusupport, di na ako makapag-aral. Kailangan kong lumipat sa mas malapit na school, which is yung magkaklase tayo sa Perpetual Molino. Tapos, nung time na yun, wala kasing civil engineering doon. So, gusto ko sana siyang ituloy. Kaso, walang course na ganun. So, ang pinili ko, yung pinakamalapit na course para makredit lahat ng subject, which is architecture. Kaya ako napasok sa Archi. Ngayon, tinry ko mag-aral ng 1 year, hindi talaga kinaya. Dahil sa time. Dahil sa time. So, paano naging com art? Kaya siya naging com arts. Hindi ko na siya tinuloy kasi na-realize ko na hindi doon yung passion ko. Na-realize ko na yun nga, yung course na yun, influence lang siya ng tito ko. Hindi ko talaga siya bet. Ang gusto ko talaga is yung course na kaya kong maging analytic at kaya kong maging creative at the same time. Yes. Which is nung nalaman ko na merong gantong course sa Sanbed, yun yung pinag-enrollan ko. Since nandito na tayo sa mundo ng vlogging, sa field ka na eh. Oo. Kumbaga isang compound tayo na nasa media. Whatever theoretical na makukuha ko sa pwede ko siyang i-apply agad. Correct. Kasi nandun ako sa field. Nandun ako sa circle na exposed sa media. Kaya ko rin siya kinuha. Sa course namin, pwede ka maging publicist, pwede ka maging journalist, anything na ginagawa ng media. Mga content writer, pwede kang director, film, broadcasting. So, parang feel mo na para dito ka talaga? Yes, I can feel. Kasi, ang engineering kasi more on analytics eh. Yes. Analysis, mga ganyan. Ang gusto kong course is, you can be analytic and you can be a creative at the same time. Which is this course. Yes. Ma-apply ko agad siya sa tunay na mundo kasi nga, nandito tayo sa search. Tsaka feeling ko kaya mo siya mas na-enjoy. Nahanap mo ano yung gusto mo talaga. Correct. Na-invite ka mag-host. Yan. Sa hosting. Nung first sem, may prof kami. Siya yung prefect of discipline ng school. Prof namin siya sa 2 subject. Meron kaming isang beses na graded recitation kami. Sabi niya, ang galing mo magsalita, kunin kitang host. Grab agad Kasi parang, though nag-host ako before, pero hindi in a formal setting na school. Mga walwalan na. Yung mga in-hostan ko dati. Ano yun eh, parang SK elections. So, yung event is all about interviewing the candidates na nag-aaral sa BEDA. Parang mga student leaders sa labas ng campus. Okay. Sige, grab natin yan. After ng event, maganda naman yung feedback. Nice. Tsaka pinaghandaan ko. Tsaka doon ko na-realize na kaya ko pala mag-host. Capable ka naman. Kaya mo naman talaga siya. Yes. Tsaka isa rin siyang indication na kinukuha ko ang tamang kurso para sa akin. Laking factor din na sa experience mo sa call center. Yes, kasi that's yung a huge factor. Talagang hinasa ka eh. Yes. Work Tsaka confidence ba na magsalita? Oo, confidence. Ano yung mga advice mo sa mga tao na gustong mag-aral pero siguro dahil sa age, parang feeling nila hindrance yung age para makapag-aral sila. Like you, at the age of 30 ako nung bumalik sa college. Ngayon 31 na. Kasi kung buhay ko yung basihan, meron akong 2 hindrances, financial at saka time. Katulad ng sinabi ko sa Philippine Star, kanya-kanya tayo ng timeline. Kumbaga ako, inalaw ni Lord na maging BPO muna ako 8 years. Kung babalikan ko yung buhay ko, it makes sense kung bakit ako dinala sa communication and media. Kumbaga, without those 8 years, hindi ko kayang mag-excel dito sa kurso ko na ito. Kumbaga, hinayaan mo na ni Lord na, Kevin, ito muna yung timeline mo. Sa gantong edad mo, magtrabaho ka muna. Pagdating mo ng 3rd year, ito naman yung timeline. Actually, hindi applicable. Yung timeline na binibigay sa'yo ng society. Kung nasa 40s ka na, kung nasa 30s ka na, kung late 20s, huwag mong isipin na late ka na mag-aral. Habang may pangarap ka na buhay sa puso mo, hanggat hindi mo pinapatay yung apoy na yun, mangyayari at mangyayari. Ngayon, sa mga taong financially challenged, pero gustong mag-aral, that's fine. Magtrabaho muna kayo ngayon, mag-ipon muna kayo, para pagdating nung proper timing na mag-aral kayo ulit, mas maluwag, mas magaan. Yes, correct. Yung experience, yun yung magmo-mold din talaga exactly. Sa'yo. Like si Kevin, nag-excel siya dyan dahil laki factor experience mo eh. Totoo. Naging malaking tulong siya kung ano siya ngayon, kung ano ka ngayon. At sa mga kabataang cutting ng cutting, yan. Yung mga kabataang may nagpapaaral naman pero hindi inaayos, mga privilege na merong magulang na sumusuporta sa inyo, na kaya kayong pagtapusin on time, wag nyo yan i-take for granted. Kasi marirealize nyo yan paglabas nyo sa totoong mundo. Sana pala nag-aaral Sana pala tinapos ko yung kurso na ganyan. Totoo yun eh, parang cliche na naririnig natin na yung mga sinasabi ng mga parents na pag ako namatay, wala na akong ibang ipamana sa inyo kundi yung mga diploma nyo, ganyan. Wala totoo siya. Ibang kayamanan na mapapamana sa inyo kundi ang pag-aaral. Totoo. Which kasi is totoo. Ikaw, kahit mamatay ka, kung may degree ka, baon mo yan. Pero yung 10 million, hindi mo yan babulok lang yan, uurin lang yung 10 million mo sa hukay. Yan ang hindi mananakaw sa'yo, yung edukasyon mo. Sa
Ang palakpak. For our next part, Kinakabahan ako. Fast Talk with Keboy! Yan na, padilim na naman. Dilim na naman, girl. Are you ready? Ready? Okay. Single or taken? Single. My ex? Wala. Wala kasi hindi naman siya technically. Crush na artista? Tony Labrusca, Donnie Pangilinan, tsaka Kyle Echari. Crush na influencer? Influencer? May crush ka yung bet. Alam ko kung ano ito. Parang ganun. Wala kung sino lang dumadaan sa FYP ko. Kong TV, hindi. Uy, kilabutan pa. Uy, kilabutan ka naman. Boss mo, crush mo. Favorite vlogger? Kong TV. Legit? At Team Payaman. Bakit Kong TV? Legit talaga. Gusto mo si Legit. Kong TV? Oo, kasi ewan ko kung laging sinasabi ni Coco na. Pero lagi ko kasing naririnig sa kanya, tsaka sa kung clothing na din, na ang Team Payaman is not just a group of people or group of vloggers. Team Payaman is a lifestyle. Na parang pag sinabi mo sa sarili mo na Team Payaman ako, ibig sabihin, meron kang mindset na mahirap yung buhay ngayon. Pero pag nag-grind ako na nag-grind, yayaman ako. Kaya Team Payaman. So that's the meaning of Team Payaman? Yes. Wow! Yun yung sinasabi niya. Team Oo. Payaman is not just a group of people or vloggers. It's a lifestyle. It's a mindset. Ano yung relationship niyo ni Kuya? Okay kayo na Parehas kasi kaming introverted. Kami dalawa, chill lang kami. Chill. Mabait naman siya. Mabait siya. May mga times lang. Ay, gusto na nag-abang. nag-abang. Pero hindi, chill yung relationship namin bilang boss. On time naman Bilang ang pasahod. friends. On time. Doon natin sabi na money is root of all evil. How does it feel to work with Kong TV? To be honest, Para naman. wala lang. Hindi. Siyempre, isang privilege kasi Kong TV is well-known na siya sa larangan ng vlogging. Tsaka isa siya sa mga nauna sa Pilipinas. So, bilang maging kanang kamay niya, isang malaking opportunity. Isang malaking Sister, karangalan. nasa portfolio mo siya na EA ka ni Kong TV. Ganun. Executive Assistant of Kong TV. Ah. So far, enjoy. Yun nga, parang hindi ko na malayan na 2 years and 6 months na ako sa kanya. Kung hindi mo lang tinanong, feeling ko parang kahapon lang. Siguro, mag-resign ka na bukas. Tagal na rin pala, no? Tapos nandito pa rin ako. Alis na kaya Oras na ako. siguro para umalis. Sure. One thing na hindi mo makakalimutan na naituro sa'yo ni Kong TV. Kung hindi man niya sinasabi, pero ano yung natutunan mo sa kanya? Ano ba tayo? Hindi niya pa ako sekretary nito. Nalasing lang ako, tapos kinausap ko lang siya. Talaga? Oo. May ganun kayo? Combat party yun. Usapang lasing. Yung nag-Disney tayo. Disney. Well, anyway, sinabihan ko lang na parang namimiss. Parang ang layo kasi nasa QC yung Kongdo. So parang hindi ko na sila masyadong nakakausap nila unless pumunta ako doon. Nung time na nalasing ako, yun, nag-share ako sa kanya kung ano yung mga pinagdadaanan ko. Tapos ang sinabi niya sa akin, ang pinaka-importante is gawin mo kung saan ka masaya. Yun, kahit lasing ako nun, yun yung naalala kong words from him. Parang ano kasi siya, yung one-liner. Totoo. So, kunyari mag-uusap kami dyan, may sasabihin lang siyang one line, tapos mapapaisip ka na lang, nga no. Correct. Tapos Ganun grabe siya. yung impact, na talagang maiisip mo siya sa buong buhay mo na, ay, grabe yung impact ng sinabi niyang gano'n. Siyempre maisip mo, gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo or doon ka pumunta kung saan ka masaya. Kung baga narinig mo siya normally parang Cliché na eh. cliché na Pero pag inisip mo siya, dinigest mo siya. Totoo kasi gaya ng sabi ko kanina, mamamatay tayong lahat. Bakit mo pipiliin mabuhay na malungkot ka? True. Huwag mong hayaan yung society magsabi sa'yo na kung ano yung dapat, as long as wala kang tinatapakang tao, Correct. nagagawa mo kung ano yung fulfilling for you. That's the essence of life. That's the true meaning of living. Sino ang pinaka-close mo sa Team Payaman Boys? Team Payaman Boys, 4 sila Yung pinaka-close talaga, as in yung Best friend. best friend. Yan, si Keng, si Dudut, si Junie Boy, at saka si Borong. Okay. Yan, siguro hindi alam ng marami, pero magbe-best friend po talaga kami. Yes, correct. Tapos, sa 4 na yan, sinong pinaka? Kumbaga, kung lulubog na ang bangka, 5 kayo, isa lang ang sasagipin mo. Sinong sasagipin mo? wala na lang kasi pag may nabuhay na isa, magtatampo. Magtatampo yung 3. Pinaka-close talaga, si Keng. Kasi nga, sa sobrang factor na rin na high school pa lang kami, magkakilala na kami. Tapos, nung time ng pandemic, actually kahit before pandemic, parang inampun na rin ako ng pamilya ni Keng. Ay, oo, ang tagal mo doon. Ang tagal ko doon. Kumbaga yung pamilya ni Keng, pamilya ko na rin. Ganong level ng closeness. Na parang magkapatid na kami. Yung friendship namin ni Keng, kahit hindi kami mag-usap, obserbahan lang namin yung behavior ng bawat isa. Mararamdaman namin na may pinagdadaanan yung isa. May connection. May connection. Oo. 15 years. Parang kahit di nasabihin ng salita, mararamdaman. Parang kalahati ng buhay niyo magkasama kayo. Exactly. At tatanong ko, kung nawala ka sa Team Payaman, tingin mo nasan ka? Sa Toro fan.
Hi, Mami Oni! Mami Oni, sa'yo nanalo ng iPhone. Baka naman. Nakapagpailong ka na. Sige, since hindi kayo naniniwala sa akin na Tora Fam, Bex Batalya. Ito. Kung may babaguhin ka sa physical features mo, ano yon? Ilong. Kasi insecurity ko talaga siya. Kasi ngayon, ang hawig ko parang Rihanna eh. Uy! Hindi, insecurity ko talaga ilong. Payag ka, matangos ka pero hindi ka makahinga. Sa bibig na lang. At least matangos ka. Tama. Pero yon, kung may babaguhin ako, ilong talaga. Pangarap ko talagang ma-rhinoplasty. Sana Pangarap ko talaga, pinag-iipunan ko talaga. Kung wala ka sa Team Payaman, siguro Nasaan ka? feeling ko nasa BPO pa rin. Kasi factor din na nasa Team Payaman ako kung bakit ko naisip mag-aral ulit eh. Kasi kung wala ko sa Team Payaman, wala ko sa compound. So hindi ko malalaman na malapit yung San Beda. And then the rest is ugnay-ugnay na. So ngayon, siguro nandun pa rin ako sa dati kong company. Sa BPO company. Mm-hmm. Sino ang pinaka-close mo sa Team Payaman girls? Eto na. Since nandiyan ka, dito na lang. Baka mag-ano pa yun. Baka magaya pa kay Genggeng. Baka mag-ano mo pa ako yung ginawa mo kay Coach JM. Gano'n na kayo katagal ni Ken? 14 years. 14 years. So isipin mo, 14 years ang tagal na nun Pero bago pa naging kayo, mag-friends na kami. Ligawan stage pa lang. Alam mo na, kilala mo na. Kilala na kita. Kilala na rin kita. Oo. Kaya ganun siguro ikaw. Tsaka feeling ko sa'yo, babe, anything na maramdaman ko, kahit yung mga walang kwentang bagay. Walang kwenta, maliliit na bagay, hindi sa malalaking bagay. Andyan ka. Good listener ka, babe. Tapos, parang alam mo kung kailan dapat magbigay ng advice at alam mo kung kailan dapat makinig lang. Manahimik. Yun yung gusto ko sa'yo. Sa inyo ni Keng, actually, pag may mga ganyang bagay, kayong mag-asawa, kayo talaga yung mga taong una kong lalapit. Totoo. Ilang tao lang yung kaya mong mag-anuhan ng ganong kwento na hindi ka uncomfy. Correct. Kahit anything under the sun na pwede niyong pagkwentuhan, bihira yung ganun eh. So, tayo yun. Tayo yun. Kasi alam mong walang judgment. Yung parang no judgment. Correct. Safe space talaga. Yes. Ganun yung nafe-feel ko sa inyo. Aww. Thank you, babe. Love you, babe. So, yun lang, guys. Salamat, Keboy. Dahil tinanggap mo ang aking invitation na maging second guest dito sa ating Kwentuhan sa Veranda. Yes. Sa Happy second floor. Dito sa second floor. Bawal mawala. Bawal tayo mag-first floor, Kasi yung segment natin lahat second floor. Second floor. So, Kwentuhan sa Veranda sa second floor. So, yun lang, guys. Thank you. Sana ay na-inspire kayo ni Kevin sa kanyang story. Comment down below kung meron kayong mga gustong i-guest pa na Team Payaman dito sa Kwentuhan sa Veranda sa second floor. Kung interesado kayo, comment down below kung sino gusto nyong next guest ko, guys. Thank you for watching. Bye, mga boss madam.